I'll be talking about managing God's resources. This is our theme for this month of February. And then this is the end of the month and I will be sharing this yung pinaka summary nito. Alam nyo, God did not save us just to prepare us for heaven. Hindi niya tayo niligtas para lang ihanda tayo makarating sa kalangitan, kundi He entrusts us with responsibility here on earth. Binibigyan niya tayo, pinagtitiwalaan niya tayo ng mga pamamahalaan dito sa mundong ibabaw. Kaya nga, this February, nag-sink in na po ba sa ating mga kaisipan that we are managers? Wow. Nag-sink in na po ba o na-receive na po ba natin yung bagay na pinamamanik sa atin ng Panginoon na tayo ay kanyang mga tagapamahala? Amen. At dahil tayo mga tagapamahala niya, tayo mga manager, tayo mga caretaker, tayo yung mga pinagtiwalaan niya, and every believer has been given something to manage. Yung pinaka-big emphasis sa message ni Pastor Atine nung last time is about yung managing kasama yung ano natin, yung mga yung relationship, yung family natin. Actually, marami tayong mga pinagtitiwala sa atin ng Panginoon. At ngayon, bibigyan ko lang ng pansin yung mga medyo makikita natin, very obvious na mga pinagtitiwala sa atin ng Panginoon. Time. We cannot recover. Yung pinagtiwala sa atin ng Panginoon na oras, yan yung pinagtiwala na hindi pwedeng maibalik. Di ba? Yung pera, pwede mong maibalik. Pero yung oras, pag nagamit na yung oras, wala na. Tapos na. Talents, we must develop. Then, abilities, we must use. Yung abilities, merong purpose yan. Kaya ka may abilidad para gamitin. Then, and very obvious at saka pinaka malaking test sa buhay ng bawat isa sa atin is finances. We must steward wisely. So these are not random blessings, they are sacred trusts placed in our hands by God. Ang question ay ganito. Ang question ay hindi how much do we have? Ang question dapat hindi yung gaano kalaki yung pinagtiwala sa akin ng Panginoon. Hindi yan ang pinaka-big question. Tayo lahat pinagtiwalaan tayo ng Panginoon. Huwag natin masyadong tingnan kung gaano kalaki yung pinagtiwala sa... Kasi naisip siguro natin, ang liit lang naman ang pinagtiwala sa akin ng Panginoon. Ang pinaka-magandang question dito is, how faithful are we with what God has given? Gaano tayo nagiging matapat doon sa pinagtitiwala sa atin ng Panginoon? Kasi ganito yan. Ang Diyos kaya ka ulit bigyan ng karagdagan at bigyan ng another na karagdagan at bigyan ng another na karagdagan. Pero it's up to you. Doon sa maliit pa lang, dapat marunong ka ng pahalagahan yung pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Amen. So, the text that we are about to discuss this morning is about 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Sabi ng Bible, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Ito yung rule of the game. Sabi ko nga, hindi na pinag-uusapan gaano kalaki yung pinagtiwala sa iyo ng Panginoon. Papunta tayo doon. If you will be faithful kung ano yung meron ka ngayon. It is required sa ating mga pinagtitiwalaan that we should be found faithful. Yan ang rule of the game. Kaya nga, ang pinag-uusapan na success ay yung
yung, yung, hindi yung gaano kalaki, kundi kung gaano tayo nagiging tapat. We should manage time, talents, abilities, and finances God's way, not your way. Hindi yung diskarte natin. Kaya ito yung pagtutuunan natin ng pansin. Paano ba natin i-manage yung mga pinagtiwala sa atin ng Panginoon? Not your way, but God's way. Amen. Amen. Kasi pag tayo ang nasunod, wala. Wala, palpak. Pero kapag ka ang Diyos ang nasunod, yung paraan ng Diyos, ima-manage natin sa paraan ng Panginoon. Alam nyo, doon nagsisimula yung success. So, number 1, tingnan natin. Basahin natin, 1, 2, 3. Manage your time, God's way. Yan. Palagi tayong God's way. And we will be successful sa buhay na ito. Ephesians chapter 5 verses 15 to 16. Be careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity. Because the days are evil. Alam nyo, pinagtiwalaan tayo ng Panginoon ng oras. At yung oras is one of God's most precious gift. Isa ito sa napakamahalagang iniregalo sa atin ng Panginoon. Kaya lang nakakalungkot lang, yung oras na pinagtitiwala sa atin ng Panginoon is, nakakalungkot lang, marami sa atin, mas magaling magwaldas ng oras. Iniisip mo agad, sana pinagtiwalaan ako ng Panginoon ng mansyon. Aba, yung pinagtiwala sa iyo na oras, winawaldas mo na, mansyon pa. Di ba? Yung oras, kapag napagtitiwalaan tayo ng Lord ng oras, marunong na tayong i-manage yung oras. Alam nyo, hindi mahirap para sa Lord na i-bless ka pa ng Lord ng more and more and more. Amen. Merong isang company na madalas mag-invite sa akin pagka may outing sila. Outing, iniisip ko nun, kasiyahan. Alam nyo, iniisip ko, mag-swimming, kakain, daming pagkain nun, tapos magre-relax. Ilang beses, hindi ko pinupuntahan kasi iniisip ko, madami pang ibang mga gagawin, oras. Oras is precious. Isang beses, sa isang magandang hotel doon sa Antipolo, isang beses doon sa Tanay, magandang lugar din. Pinuntahan na lang namin ni Ami nung nag-spend kami ng isang oras doon sa to show up para in support to them. Nakikain kami, ayos lang. Pero after that, uwi na kami. Pero nung last invitation, why not na sumama ako? Sumama nga ako. At alam nyo, yung oras ay mahalaga kung gagamitin natin ng tama. Alam nyo, nakakatuwa. Yung conscious ako dun sa pinagtiwala sa akin ng Panginoon na oras. Siguro gusto ng Lord na pagpahingahin ako. Taas ko yung paa ko, kain ako ng masarap, swimming, etc. Pero nakakatuwa, nung pagkakataon na yon, sa sasakyan, hindi man ako nagdala ng sasakyan, nakisakay lang ako. Yung nakasama ko doon sa sasakyan, di ko akalain na makakapag-minister pala ako. Wow, yung oras mahalaga. Pagka merong yung conscious ka sa presence ng Panginoon, sa alam mo, pinaghaharian ka ng Panginoon, nakakatuwa. During our travel, almost 4 hours travel. Then, nung kumakain na kami, after ng sarap ng kainan, may mga ilang nagpaiwan. Tapos nakipag-usap din sa akin, may ilang nakipag-usap sa akin. Aba, nakapag-minister din ako. Wow, nakakatuwa naman. Alam niyo, yung nakakapag-minister, yung nakakapakinig ka ng mga
problema. Tapos somehow, na kukonsulta ka doon sa ano yung. Tapos kung pwede kang magbigay ng hope o kaya magbigay ng encouragement, makapag-pray, and that is how you minister to the people. Kakatawa, ganun lang din. Nakapag-minister in relaxing mode. Minsan kasi ang akala natin palagi, nakakapag-minister ka kapag palaging nasa church, kapag ka nandoon ka sa Bible study, pero yung time mahalaga. Pero you can use your time wisely. At alam niyo, nung merong malaking billiard sila, ang daming nagsuswimming, ang daming iba't iba yung ginagawa, at ang daming mga kumakanta ng mga napaka pangmalakasang kantahan. Ando doon ako sa billiard, and then, wow, nakakatuwa. Yung sa simpleng ganun lang is, hindi ko alam na makakapag-minister ulit ako. In a way. Yun yung isa pa sa matagal na nakipag-usap sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi po ako nakakapag-open sa ganitong, yung relaxing mode pa pala, doon pa pala ako makakapag-open up. So, ibig sabihin ganito, yung kinakailangan lang is, alam natin, paano natin i-manage yung time na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tingnan natin, sabi ng Bible, be careful, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Why does Paul urge believers to live carefully and wisely? Bakit, bakit nga pala na ini-urge ni Paul ang believers na gamitin ng tama yung kanilang oras? Kasi ganito, time lost is something we can never get back. Yung pera, pag nagastos mo yan, kaya mo ulit kumita ulit ng pera. Di ba? Yung mga magagaling na magdiskarte sa atin, di ba? 1,000 lang yan. 100,000 lang. Hindi pala. Hanggang 1,000 lang. Mahirap na yung 100,000 eh. Mga 1,000 lang. Kaya yan. Kayang parang wrong purchase, pero at least, anyway, learn the lesson. Kaya mong kitain ulit yan. Kaya mong ulit ma-recover yan. Pero yung time, yung kabataan na dapat panahon na nag-aaral, hindi nag-aral, may pinag-aaral naman ng magulang, sinusuporta. Pag hindi nila ginamit yung oras na dapat nag-aaral sila, alam nyo, ang daming pagsisisi dyan. Sobrang dami ko nang nakilala na nagsisisi sila. Sayang, wala na. Hindi nila ma-recover. Time should be used intentionally, not accidentally. Dapat intentional. Nung nakasama nga ako sa retreat, intentional. Actually, wala nga sa iniisip ko na intentional. Iniisip ko lang, makapag-relax ako. Pero yung pag-relax, habang nag-relax, pagka pala nasa isip mo palagi, yung katulad din, we need to use time with eternal purpose. Pag iniisip mo palagi, you can use your time na you can redeem your time sa lahat ng pagkakataon. Pwede palang as long as you are exalting the name of the Lord, you can use your time wisely. Amen. Amen. Baka mamaya yung time natin pag nasa classmate na tayo, nagiging parang makamundo na rin tayo. O kaya pag nagiging kasama na natin yung mga kasama natin co-employees, nagiging parang katulad na tayo nila. It should be, we should be the light. We should be the salt here on earth. Tayo ang nag-i-influence. Amen.
as we exalt the name of the Lord, we can use our time wisely. So kaya nga ganito, managing time God's way means asking, Lord, how do you want me to spend today's deposit? Kasi parang ganito yan. Ito, imagine niyo, no? Magdi-deposit ulit ng 24 hours. Imagine niyo, no? Ganito yan, parang tayong lahat, wala na tayong oras para bukas. Wag naman. Pero parang ganito lang yan. Gusto ko lang imagine natin. Alam niyo po ba, wala naman talaga tayong oras para sa kinabukasan kung hindi magdi-deposit ang Diyos ng additional bibigyan ko pa ng oras si Ate Mijing 24 hours bukas. Di ba? Si Mika, bibigyan ko pa ng 24 hours. Lahat tayo. Si Ate Shirley, bibigyan ko ng 24 hours. Ang Panginoon, pagtitiwalaan niya tayo ulit ng oras. Ngayon, ang sarap na pinagtiwalaan ka ng Panginoon ulit ng oras. Ngayon, ang magandang panalangin, Lord, how do you want me to spend yung na-deposito mo sa aking 24 hours? Amen. Alam niyo, kapag alam niyo na pinagtitiwalaan lang tayo ulit ng extended life, bukas is another extended life na binibigay sa atin ng Lord is we will use our time wisely. Kaya nga kung sakasakali lang, no, may nakaisip, halimbawa lang, isang negosyante, kaya niyang magbenta ng another 24 hours each day. Alam niyo, siya na yung pinakamayaman na taong nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Bakit? Kasi ang dami palaging bibili ng oras. Biro mo, ewan ko, naintindihan natin ba? Amen? Kasi wala naman tayo talaga na yung limited kasi yung oras at panahon natin dito sa mundo. Ang Diyos lang ang nagbibigay nito. Hindi negosyante. Walang kahit na sinong scientist ang makapagbibigay nito. Ang Diyos lang. Kaya let us manage manage time God's way. Hindi ko mo marami kang ginagawa ay, Lord, very good na ako Hindi. Ang sinasabi natin, manage your time wisely. Pwedeng sabihin natin, manage your time wisely. Hindi ko mo, ang dami-dami mong ginagawa, you are very good in using your time. Hindi. Alam nyo, kapag marunong kang magpahinga, you are managing your time wisely. Kapag marunong kang mag-reflect, nagbabasa ka ng makapagpapalakas sa'yo, meron kang oras para magbasa ng magpapalakas sa'yo, spiritual na magpapalakas sa'yo, you are managing your time wisely. Kapag ka nagpe-pray ka, hindi ka nagsasayang ng oras. Alam nyo, parang bumibili ka ng maraming oras at panahon sa Panginoon. Wow. That is how to manage time wisely. Pangalawa, tingnan natin. Basahin natin, 1, 2, 3. Matthew chapter 25, 14 to 15. To one, he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his ability. Every believer has been given talents. God never compares our talent with others. Hindi pwedeng, bakit siya 5? Bakit ako 2 lang? Kasi nisip na yan ng Panginoon, hindi mo kayang i-manage yung 5. Kaya mo lang, ayun, 2. Bakit ako 1 lang? Ang iniisip ng Panginoon is, baka kasi pagka sobra yung pinagtiwala sa'yo is makakasira lang sa'yo. Maganda yan. Ang Diyos ay nagtitiwala sa atin.
ang pinakapag-isipan na lang natin is how to manage God-given talents. Ano ba yung mga God-given talents? O sabihin na lang natin, yung alam nating mga talents. Singing, dancing, yung marunong ka magpatawa, talent na rin yan. Diba? Yung marunong ka makinig, that's talent. Magaling kang makipagkaibigan, ikaw ang pinakamagaling mag-smile dito sa yun, example ni Pastor Tine nung last message niya, di ba? Pinakamagaling mag-smile. Gamitin mo yan para sa Panginoon. And that is talent. So, use how to manage God-given talents. Use your talents to serve others, not to self-glory. Alam niyo, ganito. Yung iba sa atin, mga talent ay, halimbawa, maaring yung talent mo, yan yung nagpayaman sa'yo. Di ba? Maari, di ba? Tama ba? Maaring yung talents mo, dahil sa magaling kang kumanta, magaling kang ganito, ganyan, ganon. Ikaw ay yumaman dahil sa iyong talent. Alam nyo, ang dapat alam lang natin ng ima-manage yung talent natin. Ang purpose dapat niyan is to serve others, not for self-glory. Hindi para, eto, makinig tayo. Ang talent natin, hindi para sumikat ka. Amen. Kahit ang galing-galing mo kumanta, nako, sumikat ka nga. Pangalan mo pa, talagang ang bango-bango. 2 million followers. Wow. Pero hindi para sumikat ka, kundi para makapaglingkod ka. Naintindihan ba natin? Kaya nga, yung worship team, naintindihan nila yon na nung magaling na sila, hindi naman sila hindi sila pupunta doon sa yung America Got Talent. Got Talent. O kaya Philippine Got Talent. O kaya naman, hindi nila ine-enroll yung kanilang sarili doon sa mga sikat na club na malaki yung bayad. Alam nila is, they are using their talents to glorify and honor God. Amen. Sige, palakpakan natin ang Lord. Pero yung talent, we should develop talents, not bury them. Dinidevelop yan. Kasi parang, pag hindi mo din-develop, kahit anong talent, sayang naman kung hindi mo din-develop. And offer your talents to God. Don't withhold them out of fear. Kasi may mga pagkakataon, I'm not yet good enough. Kaya ayaw mo, wala namang nagsimula ng magaling. Alam niyo ba, nung unang nag-worship lead dito si Benji, ayaw niya nang lalakasan yung mic niya. Gusto niya, siya lang nakakarinig. Pero inoffer pa rin niya yun sa Lord and alam na natin ang istorya. Siya ngayon ang siyang head ng worship team for so long. Ginagamit ng Lord mightily. So, offer your talents to God. Don't withhold them. Pangatlo, punta na tayo sa pangatlo. Basahin natin, 1, 2, 3. Manage your abilities God's way. 1 Peter chapter 4, verse 10, sabi ng Bible, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Ang abilities ay ganito. Ito yung mga skills natin, ito yung knowledge natin, ito yung experience natin, ito yung influence natin, ito yung mga opportunities na binibigay sa atin ng Panginoon. Halimbawa, lahat naman tayo may skills, may abilities na ng ganong pagkakataon. Pero ang available ay si Sister Malu. Siya yung gusto ng Lord na gamitin for that period of nung pagkakataon na yon. Siya yung pinagtitiwalaan ng Lord. So, manage your abilities God's way.
God gave you abilities not just to earn a living, but to make a difference. Hindi ko mo matalino tayo, yung nagkakaroon tayo ng malaking income dahil sa ating mga abilities. Di ba, yung mga skills natin dahil sa learnings na natutunan natin sa school, sa experience natin, is dahil doon ay kumikita na tayo. Ang purpose noon is to make a difference. To make a difference. Gagamitin natin yon para gumawa ng pagkakaiba para sa Panginoon. And how to manage God-given abilities? Ilang mahalagang bagay. Recognize God as the source of your strength. Yung God-given abilities are not self-made. Ang Diyos ang nagbigay nito sa atin. Ang Diyos ang nagpalakas sa atin ito, nagpalakas sa atin. Ang Lord ang siyang nagbigay sa atin ng leadership ability, ng creativity. Tandaan natin, let us recognize God as the source of your strength. Kaya nga napakamagandang bagay yung nagpapagamit tayo sa Panginoon. Napakamagandang bagay. Tandaan natin, parang yung abilities, pinagkaloob yan ng Panginoon, parang ganito lang yan. Parang ikaw ay, figuratively speaking, to illustrate, parang si Justin, parang appliance. Halimbawa lang, appliance. Pero, hindi magagamit yung appliance na yon kung hindi nakatap sa power source ang Panginoon. Kaya lang nagiging effective yung appliances. Etong sound system, i-unplug, wala na. Di ba? Hindi na maririnig yung magandang tinig na naririnig ngayon. Biro lang. Ibig sabihin, kailangan palaging naka-plug in sa Panginoon. Alam nyo, yung mga abilities natin, let us recognize our source is God. Kaya nga, serve others through what you can do. Kung ano yung mga kaya natin gawin. Maglingkod na tayo sa iba. And remain humble, teachable, and available. The more na binibigyan tayo ng abilities na makapag-reach out sa tao, makapag-make ng difference, is habang ginagamit tayo ng Panginoon, let us remain humble. Bakit? Alam nyo, pag ikaw hindi ka na nagpagamit sa Panginoon, ikaw ang mawawalan, pero ang Diyos magsusupply ng another person na gagamitin niya. Sinong mawawalan? Ikaw ang mawawalan. Kaya kahit na sino mang anointed leader ng Panginoon, kahit dito sa church, halimbawa lang, ako, ayoko na. Anyway, dahil, kunyari lang, lumalaki yung pride. Dahil sa akin ganito, ganyan, ganon. Pero, pag nawala ako, kaya ng Lord mag-raise up. Bakit? Hindi na, ginamit lang ako sa kanyang kapanahunan, pero meron siyang gagamitin, baka mas anointed, baka mas magaling, kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan. Amen. Kaya ang prayer natin na deposit natin sa church, hindi yan magsisis. Kahit na sino yung magsis na yung iba, tumigil na pero meron sisibol na magpapagamit sa Panginoon. Ang pinakamahalaga sa isang simbahan, sa ating gawain, ay walang iba, kundi ang Diyos ay naluluwalhati. Ang Diyos ang pinaglilingkuran. At nakasentro tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Amen. Kaya nga, kaya i-avail natin yung ating mga sarili. Pinakamahalaga dyan is, alam niyo, ang pinakaginagamit ng Lord, hindi yung most talented, most skilled, most
knowledgeable. Ang ginagamit ng Lord is, higit sa lahat, sino ang available? Alam niyo, nung panahon na gusto ng Panginoon, merong gagamitin siya para labanan si Goliath, ang pinaka-champion ng Philistines that time. Pinakamalaki, pinaka-higante, at pinaka-skilled na warrior. Natakot lahat ng mga Israelita. Natakot si Haring Saul. Pero the eyes of the Lord ran to and fro throughout the whole camp of Israel. Merong nag-avail ng kanyang time. Available po ako. Magpapagamit po ako sa inyo, Panginoon. Kung sino pa yung mas bata, siguro patpatin pa noon nung time na yon. Hindi akalain ng kahit sino man na siya ay kayang maging warrior. Hindi nga siya nakalist as warrior o yung soldier ng Israel. Kaya lang, siya yung gustong magpagamit. Siya yung ginamit ng Panginoon. So tayo, sa buhay ng bawat isa sa atin, let us avail ourselves. Nakakatuwa, tuwing first fruit natin is, we are doing our part. Amen. Amen. Siguro naisip na, ito lang naman ang kaya kong ihandog, dalhin. Pero nakakatuwa, dinala natin. At sama-sama, nung dinadala natin, wow, nakakatuwa na, merong nagsabi na, Pastor, ang dala-dala ko lang yung sobre. Huwag kang mag-alala. Huwag po kayo mag-alala. Nung last year, sobre lang din ang dala namin. Yung sobre na pang-alay. Hindi, somebody will bring. Huwag kayong mag-alala. Pero ang mahalaga is, everyone is doing our part for the glory of God. And the Lord is being pleased. Amen. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Availability often matters more than ability. Many miss opportunities not because we lack skill, but because we are unavailable. Ang ginagamit ng Panginoon is yung nagsasabi, Panginoon, basta't nandito lang po ako, ano po ang pwede kong gawin para sa iyo? Little is much if it is given for the glory of God. Amen. Kaya walang maliit na handog. Huwag mong mamaliitin ang iyong handog. Iyan ay pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga yung bata, nung sa panahon ng Panginoong Yesus, lang naman, 5 tinapay ba? At saka 2 isda lang naman yung handog ko. Pero, yun ang available. Yun ang inihandog. At doon ginamit ng Lord para mag-miracle ang Lord. Amen. Sige, palakpakan natin ulit ang Panginoon. And here is the penalty part. Number 4. Sabay-sabay tayo, medyo may sigla yung very convincing. 1, 2, 3. Managing finances God's way. Alam nyo, money is one of the clearest tests of stewardship. Clearest test of stewardship. Bakit? Kasi, mahirap i-measure yung talent. Baka, nagpapagamit ka naman sa Panginoon. Baka hindi pa. Ang hirap i-measure. Baka hindi mo pa na ibibigay yung best. Abilities, time, mahirap i-measure yung mga bagay na yon. Pero, ang pinakamadali na makita, very obvious, lalo na yung mga mga accounting dito, mga nasa finance, ang dali i-measure kapag finances. Kasi numbers lang yan, di ba? Numbers. Madaling i-measure. At ang sabi ng Bible,
na isa din sa, although mahalaga yung mga pinag-usapan natin, pero ang gusto kong ibigyan diin natin ngayon na na very obvious gusto natin ipakita, ihandog sa Panginoon is our first fruit. Kaya Proverbs 3 verse 9, pwedeng sabay-sabay tayo dito, basahin na natin. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Let us honor God with your wealth. Ang wealth mo ngayon, meron kang isang upuan sa bahay. Meron kang isang kaprasong lutuan. Ito pa lang ang wealth mo sa kasalukuyan. Pero if we honor the Lord with what you have, not compared to others. Kasi pag pinag-usapan na yung iba, baka libo-libo na. 100,000 na pinag-uusapan, etc., etc. Pero, ang measurement is, ano yung mga pinagtitiwala sa atin ng Panginoon? Before tayo pagtiwalaan ng mas malaki ng Panginoon, let us honor the Lord with our wealth. Ngayon, how to manage God-given finances? Yung bullet na ito, yung recognize where provision truly comes from. Kaya nga, be grateful to God as the provider. Paano natin i-recognize na yung provision is galing sa Panginoon? I-recognize natin yan na kasi ang Diyos ang nagkaloob sa iyo ng lahat ng meron ka. Alam nyo, sa Old Testament, malagay ko na, naituro na sa atin ni Pastora Alma nung last week. Nakinig ako sa YouTube na lang ako nakapakinig. Pero parang hindi ko pa natapos kasi parang may gagawin pa lang ako. Pero at least nakuha ko na yung pinaka message. It's about yung let us remember the Lord, your God. Deuteronomy 8 verse 18, tingnan natin. Remember the Lord your God, for it is He who gives the ability to produce wealth. We will remember the Lord with what we have, yung mga unang bunga ng ating pagpapagal ngayong taon na ito. Ano yung unang bunga? Nung January, meron tayong unang mga na-receive na out of our, yung mga sahod natin, mga blessing na dumating sa atin nung January. Kukuha tayo ng bahagi na kung saan is parang bungang kahoy, unang bunga ng puno na kukuha tayo at yon ay ihahandog natin sa Panginoon. Amen. At rinig ko kay Pastora dun sa kanya message, give God the first, not the leftovers. Gusto kasi ng Lord yung first. Hindi yung mga tira-tira. Kumain na kayo ng tira-tira. Okay naman, di ba? Amen. Yung halimbawa sa family, di ba? Kumain na lahat. Ito lang yung natira. Ito yung, di pinagpilian na lang. Kung manok yan, baka yung parte ng bunto, yung puwit ang siyang mapupunta sa'yo. Okay, pinakamabuto, di ba, ang mapupunta sa'yo. Okay pa naman, manok pa rin naman yan. Pero yung konti ang siya mapupunta sa'yo. Leftover. Yung gulay na gusto nila, nakuha na nila. Baka luya na lang ang meron ka dun sa... Yung sabaw, konti na lang siguro yung sabaw. Leftover. Pero okay pa naman kung tayo yon. Kaya lang, ang Panginoon ang paghahandugan natin. Di dapat siya yung mauuna. Amen. The best ang siyang bibigay natin sa Panginoon. Give God the first, not the leftover. And then, spend wisely. Save responsibly and give generously. Thinking about, ito yung how the manager thinks. Bilang mga manager, nag-iisip tayo, marunong tayong gamitin yung ating kaperahan. Pinagtitiwala sa atin.
alam natin, kailangan din nating mag-save para sa mga kailangan natin. Pero, give generously. Give generously. Bakit? Kasi, our God we cannot outgive God. Kahit gaano tayo dami magbigay at magkaloob sa Panginoon, mas marami ang balik sa atin ng Panginoon. Naaalala ko yung sa Facebook, minsan yung merong, yung parang trick. Accidentally, merong nahulog na parang isang bagay, siguro isang saging. Nahulog, napunta doon sa isang sa may, tawag doon? Roll up. Pumasok doon. Tapos lumabas, 2 saging. Natuwa yung nakita nyo na yun? Tapos natuwa siya. Ginawa niya, pati yung meron siya, nilagay niya ulit doon, na-doble ulit. Wow. Sabi niya, nung bandang huli, tinodo niya na. Kasama na yung mga pera niya. Lahat-lahat. Patot panabla. Inilagay niya ulit sa Tapos, nagsara ang roll-up. Nagsara. Pero, hindi ang Diyos ganon. Hindi ganon ang Lord. Ang Diyos, parang katulad ng una, nung nailagay yung saging na doble. Yun yung katulad ng sa Panginoon. Kaya ng Lord. Ang sabi ng Bible, bibigay sa atin ng Lord, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa. Naniniwala po ba tayo doon? Palakpakan natin ng Lord. Kaya walang lugi sa pagkakaloob natin sa Panginoon. Huwag tayong mag-alala. Hindi katulad yun ng yung sa Facebook na matatalo tayo. Sa Panginoon, totoo yung deal sa atin ng Lord, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa. Are you ready? Amen? So, when we manage finances God's way, we experience peace instead of pressure. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. May mga pangangailangan pa rin tayo. Oo, meron. Pero totoo, bahala ang Panginoon sa atin. Amen. And dito ako magtatapos. Why this matter? Why this matter to God? Kasi Luke 16 verse 11, if you have been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Ang totoo, ang first fruit is a test. First fruit is a test. Kung magpagtitiwalaan tayo sa mga kaperahan pa lang natin dito sa mundong ibabaw, na kaya na natin ihandog sa Panginoon. Sa totoo, sa kadadaloy sa atin, yung marami pang mga blessing at pati na yung totoong kayamanan. Amen.